Yung uni puyatan na kita gayem yo, paturugan yung met ida. Mahilig ka bang agpuy-puyat? Telebabad hanggang madaling araw. No, makipagpimpuno yata ng agchat. Kakaboyam ti kay drama. Puyat ka nga puyat, damdamang kalkalungkan. Ano ba, ang kakulangan sa tulog ay nagkukos rin ng diabetes? Yup, ang kakulangan sa tulog can actually increase your risk of diabetes. Hindi lang COVID ang pandemic, pati ang kakulangan sa tulog ay isa na ring pandemic. Okay, so ano nga ba ang nangyayari kapag kulang tayo sa tulog? Remember that the only time na nagre-recover ang katawan natin ay during sleep. So, kapag kulang tayo lagi sa tulog, nadidisrupt ang pag-repair ng katawan natin sa mga cells at also hindi na balance ang mga hormones. Alala nyo ba yung tungkol sa cortisol? It is also known as the stress hormone. At kapag laging puyat, mas natitrigger ang pag-produce ng cortisol ng ating katawan, causing the liver to produce glucose. Therefore, our blood sugar level will increase in the blood. Secondly, nagiging insensitive ang mga cells natin sa insulin. Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng insulin resistant. Ang insulin ay ginagamit ng ating katawan upang ma-convert ang glucose into energy. So kahit mataas ang glucose level natin, hindi ito nare-regulate ng insulin. So my tip, try to get 7 to 8 hours of sleep every day. Avoid caffeine before bedtime. Consistent sa oras ng pagtulog. At remember, kada kulang tayo sa pahinga, sisingilin tayo ng ating mga katawan. So again, thank you for watching. Till next time.